Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, magdilim lang ang buong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim yan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Good evening. Good evening. Alam niyo po, ang buhay ay napakaraming kabalintunaan. Sabihin niyo ngayon, kabalintunaan. Kabalito na. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng kabalintunaan? Kabalintunaan, hindi yun ha? Ang English ng kabalintunaan ay paradox. Paradox. Ano po ang kabalintunaan? Ito yung mga kataga na sa unang tingin, magkasalungat yung ibig sabihin ng mga salita. Pero kung susuriin mo, malalim yung ibig sabihin. Halimbawa, kabalintunaan. Tayo, naniniwala tayo, kapag ang butil ay namatay, doon siya mabubuhay. Kabalintunaan. Ano pa? Kung sino ang nakuuna, siya ang mahuhuli. At kung sino ang mahuhuli, siya ang mauuna. Di ba? Kabalintunaan. Ano pa? Naramdaman niyo na to, yung pakiramdam na parang pagod yung katawan mo, pero yung puso mo, punong-puno. Kabalintunaan. Mga kapatid, maraming kabalintunaan sa buhay. Tumingin ka lang sa katabi mo, ang kabalintunaan. Maraming mga akala natin magkataliwas, pero kung susuriin, ang lalim ng ibig sabihin. Bakit po yan ang gusto kong sabihin? Kasi yan po ang sinabi rin ni San Pablo. Si San Pablo, sabi niya, kung kailangan ako'y magmamuri, ipagmamamuri ko'y aking mga kahinaan. Grabe. In other words, sinasabi ni San Pablo, magmamayabang ako, at kung magmamayabang man ako, ang ipagmamayabang ko ay yung mga kahinaan ko. Sino ba sa inyong nagmamayabang ng kahinaan natin? Di ba kapag nagmamayabang ka sa kapitbahay mo, para bang nilalabas mo yung maganda mong cellphone, nilalabas mo yung maganda mong appliances, para makita mong kapitbahay, di ba? May mga ganyan, di ba? Pinagmamayabang natin dapat, o hindi man dapat, pero ang usually, pinagmamayabang yung magagandang bagay. Pero bakit si San Pablo, pinagmamayabang niya yung kahinaan niya? Kabalintunaan ninyo. Sabi niya dito, naranasan kong mawasak yung barkong sinasakyan ko. Nasumong ako sa iba't ibang panganib. Ano pa? Naranasan ko ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding
Fast forward, sasabihin ni San Pablo, kung saan ako mahina, naroon ang Panginoon. Kaya pala siya nagmamayabang ng kanyang kahinaan, dahil kung saan siya mahina, naroon ang Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo po, meron po akong isang nabisita na may sakit dito po sa parokya, sa Holy Trinity. He was 64 years old. Bata pa, relatively. Pero meron siyang stage 4 cancer. At hindi ko maintindihan. Uupo siya, hindi siya komportable, tatayo siya, yung mukha niya, kumukuyo sa sakit. Siyempre, hindi ko naman masabi at hindi ko siya kayang i-comfort. Iba yung nararamdaman niya. Pero alam niyo, yung sinasabi niya was, Father, ilang beses ko na pong gustong kunin yung buhay ko. Ayoko na po. Bakit po ang Diyos, wala naman akong ginawang masama. Hindi naman ako natakip, hindi naman ako nang-away, wala naman akong inapi. Bakit ito yung parusa niya sa akin? Medyo nalungkot po ako doon. Kasi ang tingin niya sa Diyos ay nagpaparusa, di ba? Pero alam naman natin, hindi nagpaparusa ang Diyos. Alam niyo po, ang nasabi ko lang sa kanya ay, sabi ko, brother, pag kayo po ay may masakit na nararamdaman, anong dinadasal ninyo? Kayo nga, sige, tanungin ko, kapag may masakit kang nararamdaman, may problema kang dinadaanan, paano ka nagdadasal? O ano ang dinadasal mo? Sabi niya, siyempre, iba-iba tayo ng mga paraan. Ang sabi niya, sinadasal ko po na sana tumigil na ang lahat. Sabi ko, brother, may mga plano pa ang Diyos. Tapos, parang mayroong Holy Spirit, sabi ko, kayo mo ba ay may asawa? Opo. May anak? Opo. Ano ba yung pangarap ninyo sa pamilya ninyo? Ay, sabi niya, tapos na naman sila lahat. Gusto kong may mag-asawa sa kanila. Makita mo yung mga apo ko. Aha! Kapag po kayo ay sumasakit sa inyo, simple lang ang dasal. Panginoon, inaalay ko po ang sakit na ito para sa aking pamilya. Inaalay ko po ang sakit na ito para sa anak kong gustong mag-asawa. Inaalay ko ang sakit na ito para sa magiging mga apo ko. At nung sinabi ko yun, bumuka yung kanyang mga mata. Again, kabalintunaan. Nang sumasakit, ang sakit na nga nung nararamdaman niya. Pero, yung kabalintunaan, yung sakit, samahan natin ang pag-asa, liliwanag ang buhay. Mga kapatid, ito po ang tinuturo sa atin ng banal na puso ni Jesus. Si Jesus ang pinakamalaking kabalintunaan. Siya yung pinakamas mabait, banal, Diyos na nagkatawang tao, pero sinaktan hanggang sa kamatayan. Pero kahit na nangyari iyon, pinili pa rin niya magmahal. At yan siguro ang hamon para sa atin. Maiintindihan lang natin ang problema, maiintindihan lang natin ang pagsubok kung sinasamahan natin ang kabalintunaan. Lord, pinagdadaanan ko ito ngayon, pero alam ko, may pag-asa. Ikaw, na pinako sa krus, patuloy kang nagmahal, gusto kitang tularan.
Sana, kung ano man ang pinagdadaanan po natin sa buhay, problema, pagsubok, tunay natin maintindihan ang kabaliktunaan ng pagmamahal ng mahal na puso ni Jesus para magkaroon ng katuturan ang ating mga pinagdadaanan. Manalangin tayo, Panginoon, aming Jesus, ang aming mahal na puso, nawa po ay punuin niyo kami ng pag-asa at biyaya na kahit ang mga pinagdadaanan namin ay tila bang wala ng pag-asa, nawa ay maintindihan namin na ang kabaliktunaan ng problema ay pag-ibig. Tularan nawa namin ang iyong mahal na puso sa ngalan ng iyong sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.